Mga balitang pinag-uusapan, mga istoryang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwento nating hihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating lipunan sa bagong Pilipinas. Ako po si Clazel Pardilia, on assignment. Madalas nating maramdaman ang mga lindol sa Pilipinas dahil direktang nakaposisyon ang bansa sa Pacific Ring of Fire. Dahil dito maraming aktibong bulkan na dahilan ng mga pagyanig. Pero ano nga ba ang mga dapat nating gawin para makaligtas sa mga ganitong klase ng sakuna? Yan ang kwentong ibabahagi sa atin ni Floyd Brenz on assignment. No, Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord! Please! Lang, naglinog lang, lang! Yawa! Marami man ang hindi nakakakita rito, may mga pagkakataong ang lupa ay tila hindi mapakali. Sa loob lamang ng ilang oras o araw, sunod-sunod ang mga pagyanig na nararamdaman sa iisang lugar. Minsan mahina, minsan naman ay sapat para magdulot ng pag-aalala. Dahil sa mga naging sunod-sunod na pagyanig sa ilang bahagi ng bansa kamakailan, muling nabuhay ang tanong ng marami. Ito na ba ang paunang babala ng mas malakas na lindol? O ito ba ang tinatawag ng mga eksperto na earthquake swarm? Yung earthquake swarm ay sunod-sunod na lindol na nangyari sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Ngunit walang isang pangunahing lindol o yung main shock. So hindi ito katulad ng karaniwang main shock aftershock sequence. So sa earthquake swarm, halos magkakalapit ang magnitudes ng mga lindol at bahagi ito ng patuloy na pag-release ng tectonic stress. So this is unlike yung katulad ng nangyari nung June 8 sa Rangdani, meron tayong magnitude 7.8, yun yung main shock. And then may mga aftershocks tayo na mga sumusunod. Pero dito sa earthquake swarm, wala tayong ma-identify na main shock. Halos pare-pareho yung magnitude na re-record natin. Ayon sa PHIVOLCS, wala pang tiyak na kasagutan. Ipinaliwanag ng ahensya na ang earthquake swarm ay hindi katulad ng karaniwang nararanasang pagkakasunod ng mga lindol. Sa isang typical na earthquake sequence, may isang malakas na main shock na sinusundan ng mga aftershock. Subalit sa isang earthquake swarm, walang iisa o malinaw na pangunahing lindol. Sa halip, magkakasunod na mga pagyanig, karaniwang maliliit hanggang katamtaman ang lakas ang nararanasan sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, maaaring dulot ito ng paggalaw ng mga aktibong fault, pagbabago ng presyon ng mga likido sa ilalim ng lupa o kaya mga prosesong may kaugnayan sa mga bulkan. Bawat pagyanig ay nagsisilbing mahalagang impormasyon para sa mga siyentipiko para masuri ang kasalukuyang kalagayan ng ilalim ng lupa. Pero hindi dahil sunod-sunod ang pagyanig ay tiyak ng may susunod na malakas na lindol. Ayon sa PHIVOLCS, maraming earthquake swarm ang natatapos ng walang nagaganap na malakas na pagyanig. May mga pagkakataon naman na ito ay nagiging paunang hakbang patungo sa mas malaking paggalaw ng isang fault. Sa ngayon, hindi pa rin kayang matukoy ng agham kung alin sa dalawang ito ang magaganap sa bawat pagkakataon. Susunod sa On Assignment.
Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring siyentipikong paraan para tiyak na masabi kung kailan, saan at gaano kalakas ang susunod na pagyanig. Ang pagkakaroon po ng earthquake swarm ay hindi po ito automatikong senyales na ang kasunod po nito ay isang malakas o mapamisalang lindol. Ito po ay humuhupa at hindi tutuloy sa isang malakas na paglindol. No? So kami naman dito sa DOST PHIVOLCS, patuloy po namin minomonitor yung mga ganitong klaseng earthquake events or mga paglindol sa mga lugar na nagkakaroon ng mga earthquake swarms. So mayroon kaming mga monitoring stations all over the Philippines, mga GPS stations na nakakalat din to monitor itong mga aktibong faults sa buong Pilipinas. And we also do the analysis ng mga waveform data na meron po kami ngayon para mas maunawaan po natin yung mga ganitong klaseng mga earthquake swarm. Kaya nananatiling isa sa pinakamalaking hamon sa mga eksperto ang pagkapredikta ng lindol. Ayon sa PHIVOLCS, maraming earthquake swarm ang natatapos ng walang nagaganap na malakas na pagyanig. May mga pagkakataon naman na ito ay nagiging paunang hakbang patungo sa mas malaking paggalaw ng isang fault. Sa ngayon, hindi pa rin kayang matukoy ng agham kung alin sa dalawang ito ang magaganap sa bawat pagkakataon. Ang pagkakaroon po ng earthquake swarm ay hindi po ito automatikong senyales na ang kasunod po nito ay isang malakas o mapamisalang lindol. Ito po ay humuhupa at hindi tutuloy sa isang malakas na paglindol. No? So kami naman dito sa DOST PHIVOLCS, patuloy po namin minomonitor yung mga ganitong klaseng earthquake events or mga paglindol sa mga lugar na nagkakaroon ng mga earthquake swarms. No? So mayroon kaming mga monitoring stations all over the Philippines, mga GPS stations na nakakalat din to monitor itong mga aktibong faults sa buong Pilipinas. And we also do the analysis ng mga waveform data na meron po kami ngayon para mas maunawaan po natin yung mga ganitong klaseng mga earthquake swarm. Kaya nananatiling isa sa pinakamalaking hamon sa mga eksperto ang pagkapredikta ng lindol. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring siyentipikong paraan para tiyak na masabi kung kailan, saan at gaano kalakas ang susunod na pagyanig. Dahil dito, 24 oras na minomonitor ng PHIVOLCS ang mga aktibong fault, mga bulkan. Sa usapin naman ng mga aftershock na kaugnay ng mga nakaraang malalakas na lindol, sinabi ni Bacolcol na unti-unti nang bumababa ang trend ng mga ito. Bagamat positibong palatandaan ito, nilinaw niya na hindi pa rin nangangahulugang ganap ng wala ang panganib dahil maaari pa rin makaranas ng mga pagyanig sa mga susunod na araw o linggo. Nasa 119 na lang yung aftershocks natin. So we started nasa 1,083 aftershocks and then nasa 119 na lang. So kita naman natin yung trend, pababa yung number ng aftershocks natin. Sa panahon ng mabilis na pagkalat ng impormasyon sa social media, kasabay rin nito ang paglaganap ng mga haka-haka at hindi beripikadong mga babala. Kaya paalala ng PHIVOLCS, huwag magpadala sa mga kwento o mga post na walang batayang siyentipiko. Ang mga opisyal na abiso lamang mula sa otoridad ang dapat pagkuhanan ng impormasyon. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda. Siguraduhin may nakahandang emergency go bag ang bawat pamilya. Alam ang pinakaligtas na evacuation centers at dapat regular na isinasagawa ang duck, cover and hold para alam ng lahat ang dapat gawin sa oras ng pagyanig. Dahil sa isang bansang nasa ibabaw ng Pacific Ring of Fire, bahagi na ng ating realidad ang pagkilos ng lupa. Hindi natin kayang pigilan ang mga lindol,
At hindi pa rin natin kayang hulaan kung kailan ito darating. Pero sa pamamagitan ng tamang impormasyon, maagang paghahanda at pakikinig sa mga eksperto, maaari nating mabawasan ang panganib at maprotektahan ang bawat buhay ng Pilipino. Dahil ang earthquake swarm ay hindi otomatikong senyales ng paparating na malakas na lindol. Pero isa itong mahalagang paalala na sa harap ng kalikasan, ang pinakamabisang depensa ay ang pagiging maalam at handa. Ako po si Floyd Brenz, on assignment. Hindi pwedeng magpakampante sa oras ng kalamidad, kaya ugaliing maging alerto para makaiwas sa mas malaking peligro. Magbabalik ang On Assignment. Isa ito sa mga nag-viral na road rage incident noong Mayo. Makikita kasi sa video na tinulak umano ng isang pulis ang kapwa motorista. Dahilan para matumba ito sa kahabaan ng C5 Road Corner, Lanuza Avenue sa Pasig City. Nauwi rin ito sa demandahan ng bagaman ibinasura rin ang kaso sa pulis kalaunan dahil napag-alaman na nagawa lang ito ng pulis matapos umano siyang i-provoke o mapiko ng rider. Ang kailangan talagang formula dyan, Nakilala bilang takbuhan ng ating mga kababayang motorista at rider na naapi o naagrabyado sa kalsada. Sino nga ba si Colonel Bosita at ano ang layunin ng kanyang grupo na Riders Safety Advocates of the Philippines? Yan ang kwentong binusinahan ni Ana Zamora on assignment. Araw-araw, libu-libong Pilipino ang bumabiyahe, papasok sa trabaho, uuwi sa pamilya, magpapahinga. Ngunit maiilan na hindi na nakakauwi o nakakarating sa kanilang pupuntahan. Ayon sa datos ng PNP Highway Patrol Group, mahigit 47,000 na sasakyan ang nasangkot sa road crash noong 2024. Mahigit 15,000 dito ang mga motorsiklo, habang nasa 17,000 naman ang mga four-wheel vehicle. At sa bawat araw dito sa Pilipinas, tinatayang 32 tao ang namamatay dahil sa road accidents. Sa madilim na katotohanan ito, namulat si dating police officer at ngayon road safety advocate na si Colonel Bonifacio Bosita. araw-araw may namamatay na motorista sa kalsada. At bilang anak mahirap, nakita ko po na malaki itong problema. At mahigit 60% dito, mga tatay. Mula sa ordinaryong pamilya. Bakit sinasabi ko po mula sa ordinaryong pamilya? Alam niyo naman po, ang mga kotse, mayroon niyang airbags, kung ano-ano pa. Unlike mga tricycle, jeep, motorsiklo, ng mga ordinaryong motorista, mahigit 60% sa mga ito, tatay. Ito niya ang dahilan kaya mas maraming pamilya ang naghihirap. At base din po sa sarili nating pagsusuri, ay average of 3 ang anak sa isang pamilya. So dahil libo-libo po ang namamatay sa road crashes at marami dito ay tatay, libo-libong pamilya ang lalong naghihirap. Bakit po? Alam na alam ko sa isang pamilya pag namatay ang tatay, miserable na ang buhay. Kapag namatay ang tatay, mas malaki ang porsyento, masisira ang buhay at kinabukasan ng mga anak. Pinag-uusapan natin libo-libo. Kaya naniniwala po ko, isa ito sa malaking problema ng ating bansa na dapat bigyan ng atensyon. Para sa kanya, 3 bagay ang dapat tutukan sa usapin ng road safety. Number 1, education, enforcement, and engineering. May malaking tayong problema dyan. Simpleng lubak, hindi may paggawa. May mga irresponsable kasi. Sa 3 bagay na kanyang nabanggit, para sa kanya, ang pinaka-problema ay ang kakulangan sa edukasyon. Balik na naman tayo, education. Alam ng marami nating mga kababayan na kahit wala kang alam, may pera ka, magkakalisensya ka. Ang alam ko nga po, may iniimbestigahan silang accredited training school. Yung ba ma'am non-appearance, nagbabayad lang, makikita na doon sa portal na nagkaroon siya na theoretical driving course, practical driving course. So, mapaprocess na yung kanyang lisensya. Eh, ang mabigat kasi ma'am dito, hindi ang pinag-uusapan natin dito, yung corruption, hindi yung pera yung buhay. Dapat po talaga mapigilan. Hindi rin siya naniniwala na ang mga motorista ang bagong hari ng kalsada.
Ako bilang pulis dati, hindi ako mahilig sa chismis eh. Ngayon, ang daming naglalabasan na driver ng four-wheel vehicles, mga pasaway. So, yun ma'am ang patunay na mali yung sinasabing mga riders lang ang hari sa kalsada. May iba-ibang motorista naghahari-harian. Isa rin sa ipinunto ni Colonel Busita ang kahalagahan ng maayos na implementasyon ng batas. May mga batas naman nandyan. Pero ang problema, ma'am, yung implementation, why? May mga personnel ang LTO, hindi marunong magpatupad ng batas. May mga pulis, hindi alam magpatupad ng batas. May local enforcers, hindi alam magpatupad ng batas. May mga motorista, wala ding alam sa batas. Kaya ang gulo, marami ang nabibiktima ng katiwalian kasi nga, education. Salamat sa Facebook. Dahil yung mga hindi natutunan ng mga riders, natututunan nila sa Facebook. Bakit nagkakaroon ng away, banggaan ang pulis at motorista, riders, particular, and enforcers versus riders? Kasi kung obserbahan nyo, ma'am, mas marami ng motorista, mas maalam sa pulis at enforcer. Isa ito sa mga nag-viral na road rage incident noong Mayo. Makikita kasi sa video na tinulak umano ng isang pulis ang kapwa motorista. Dahilan para matumba ito sa kahabaan ng C5 Road Corner, Lanuza Avenue sa Pasig City. Nauwi rin ito sa demandahan ng bagaman ibinasura rin ang kaso sa pulis kalaunan dahil napag-alaman na nagawa lang ito ng pulis matapos umano siyang i-provoke o mapikon ng rider. Ang kailangan talagang formula dyan, sa lahat ng ating mga kababayan, kung gusto mong ligtas ka, maging mabuti ka. At siyempre, alerto ka kasi may mga instances na yung trabaho mo, hindi maiwasan ng kaaway. Talagang napakabuti ng Diyos eh. Pag nanalig ka sa Kanya, iingatan ka na. Ang lagi pong sinasabi ng aking ina nung nabubuhay pa, mag-aral kayo dahil sa bansa natin, kapag mahirap at wala kang pinag-aralan, lalo kang aapak-apakan, kaawa-awa. Susunod sa On Assignment. Sa pagtuturo, iba rin ang kanilang approach. Hindi technical pero may kasamang puso. First part ng aming seminar ay sinasabi namin doon sa mga attendees, mga participants na kailangan disiplinado ka. Bakit? Pag namatay ka, hindi mo na makakapiling ang pamilya mo, dadanas ng miserableng buhay ang pamilya mo, at maaaring masira ang buhay at kinabukasan ng anak mo. At pag nasira ang buhay at kinabukasan nila, walang sino mang may kapasidad na bawiin pa yan. Once na naipakita ko sa'yo na mahalagang buhay mo, kahit walang pulis, mag-helmet ka. Mula sa kanyang karanasan bilang civil engineering graduate at dating police officer, bumuo ng organization si Colonel Busita. Nagsimula po kami sa Rider Safety Advocates of the Philippines. Okay. Kasi po nakita ko na bawat aksidente, basta involved ang rider, ang namamatay rider. Along the way, with my family and my group, we realized na bakit riders lang? May truck drivers, may jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers na involved. Kaya po nabuo yung Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, para sa lahat. Alam mong nakakatuwa, maraming riders group, organization, na dahil sa kanilang club, dahil sa kanilang organization, naiangat yung knowledge and skills ng mga riders. Naniniwala rin siya na kailangang repasuhin ang ilang batas kalsada. Number one dyan, yung Republic Act 4136. No? Ano po yun? Kasi ngayon, ang mga pinatutupad ng LTO, more on Joint Administrative Order na medyo may kaguluhan. Ang pangalawa po, Republic Act 10930. Ano naman? Ito pong Republic Act 10930, ma'am, napakaganda ng intention ng author nito. Number one, kung 5 years yung lisensya mo, wala kang nakumit na violation, pag nag-renew ka, entitled ka ng 10 years validity. Number 2 na intention, ma'am, ng batas na yan is kung nagkalisensya ka, kawani ako ng LTO, nagkaroon tayo ng anomalya,
let's say non-appearance o whatever, iimbestigahan tayo, pananagutin ka, pananagutin ako. Yun lang. Pero dito po sa implementing rules and regulations na lumabas, nagpapataw ang LTO, ma'am, ng demerits. Kapag naka 40 demerits, automatic revocation of license. Now, anong problema po dito, ma'am, sa Republic Act 10930? One, hindi inutos ng batas na magpataw ka ng demerits at i-revoke outrightly ang lisensya. So ano na lang po ang ginagawa natin ngayon? Pag driver ka, na-revoke lisensya mo, lapit ka sa amin, sa RSAP. Evaluate namin lahat nung hindi dapat na-charge sa'yo. Kino-contest natin sa LTO at napakabuti naman ng LTO na basta tama ka, ang resolution, pabor sa'yo. Hindi lamang sila tumutulong sa mga rider, nagbibigay din sila ng seminar sa iba't ibang panig ng bansa. Dalawa po, ma'am, yan eh. Una, itaguyod ang kaligtasan ng bawat motorista sa ating bansa. Ikalawa, protektahan ang bawat motorista na disiplinado at marunong sumunod sa batas. Doon po sa pagtataguyod ng kaligtasan ng bawat motorista, sa abot po ng aming kaya, nagkakandak po kami ng libreng road safety awareness seminar. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi katulad po ng nabanggit ko sa inyo, ang problema education. At hindi na rin maganda na magsisisihan pa tayo eh. Kumbaga, gawin na lang natin yung alam nating kaya. Pag patungkol naman, ma'am, doon sa protection ng mga motorista, pag tama, kakampi namin. Ang gusto lamang po namin, na ipatupad ng tama at maayos ang batas para naman hindi kawa-awa ang mga kapatid nating motorista na nagsisikap mabuhay ng marangal, ang hirap na nga ng kanilang buhay, naaabuso pa, nabibiktima pa ng maling pagpapatupad ng batas. Bukas ang mga programa ng RSAP para sa lahat. Ikaw ay taga Nueva Ecija or Mindanao. Magparamdam ka lang sa amin. Gusto mo ng seminar sa lugar mo. Okay. Kami na makikipag-coordinate sa barangay captain or sa lokal na pamahalaan. Welcome naman kami sa kanila eh. So pagka okay na sa barangay captain or sa lokal na pamahalaan, padala lang kami ng letter para may formal approval. Then after that, i-post lang namin sa Facebook. Pero may mga kababayan tayong humingi ng tulong like OFW, senior citizen, hindi motorista. Kaya po kami nagparehistro ng another organization sa Securities and Exchange Commission. Opo. Ito po yung Real Service Advocates of the Philippines. RSAP pa din. Pag pinagsama-sama po namin ito, ito po yung tinatawag naming responsableng serbisyo at advokasya para sa mga Pilipino. RSAP, Tagalog version. Hindi man kami super galing, limited ang resources, limited ang kapasidad, but we are doing our best na tumulong lalo na sa mahihirap. Sa pagtuturo, iba rin ang kanilang approach. Hindi technical pero may kasamang puso. First part ng aming seminar ay sinasabi namin doon sa mga attendees, mga participants na kailangan disiplinado ka. Bakit? Pag namatay ka, hindi mo na makakapiling ang pamilya mo, dadanas ng miserableng buhay ang pamilya mo, at maaaring masira ang buhay at kinabukasan ng anak mo. At pag nasira ang buhay at kinabukasan nila, walang sino mang may kapasidad na bawiin pa yan. Once na naipakita ko sa'yo na mahalagang buhay mo, kahit walang pulis, mag-helmet ka. Yan. Kahit walang nakabantay na enforcer, hindi ka magbiting the red light kasi alam mo, mahalaga ang buhay mo. Kaya para kay Colonel Busita, hindi laban ng rider kontra enforcer o motorista kontra gobyerno ang tunay na issue. Kaya dapat malaki o maliit ang sasakyan mo, dapat responsible ka. Dahil alam niyo po, isa sa sinasabi ko sa ating seminar, mag-ingat mabuti. Kasi kapag na-involve ka sa aksidente, bagamat hindi mo gusto, pero namatay yung biktima, ay kung may pamilya yon, parang pinatay mo na rin yung buhay at Yung kinabukasan kinabukasan ng po nila. pamilya niya. Tandaan, ang tunay na laban ay laban para sa buhay. Kaya mensahe niya sa lahat, Sa mga government officials, lalong-lalo na po sa mga lokal na pamahalaan, pakita po ninyo, gawin po ninyo. Dahil ang nararamdaman po ng iba nating mga kapatid na motorista, ginagawa ninyo silang gatasan.
At alam ko naman, hindi ganun ang inyong intention. Pero dahil sa maling implementasyon, maling ordinansa, yan po ang nakikita ng mga motorista. Sa mga motorista naman po, kung kayo ay nagkalisensya na hindi kayo nagkaroon ng kaukulang seminar, alamin po ninyo ang batas at sundin ninyo ang batas. At ang ikatlo, maging mabuti po kayo sa lahat. Walang pinipili, walang kinikilingan. At sa mga pulis at enforcers, doon sa hindi alam ang batas na pinatutupad, mag-aral po kayo, nakakahiya naman kayo. Ano po? At dapat po ninyo ipatupad ng tama at patas ang batas para hindi naman kayo nakakasira sa inyong ahensya na pinipresenta. Sa bawat biyahe, may isang pamilyang naghihintay sa pag-uwi at marahil dito nagsisimula ang tunay na kahulugan ng road safety. Drive safely mga kababayan, para sa bayan, Anan Zamora, on assignment. Always drive defensively para makaiwas sa mga aksidente na maaaring ikasawi pa ng buhay. Huwag po nating gawing laro ang pagmamaneho dahil ang buhay ay maiksing biyahe lamang at wala ng U-turn na maaaring balikan. Nag-viral online ang kabayanihan ng nursing student na nagbigay ng first aid sa isang jeepney driver na nakaranas ng heat stroke habang nasa daan. Yan ang kwentong ihahatid ni Divine Bonilla on assignment. Matinding init ng panahon, mabigat na daloy ng trapiko, at mahabang oras sa kalsada. Ilan lamang yan sa mga hamon na kinakaharap ng mga tsuper. Pero paano kung ang isang ordinaryong biyahe mauwi sa isang insidente? Pagkasakay ko po sa jeep ko noong May 28, around 8 a.m. para po sana pumasok talaga ng maaga para mag-prepare sa exam. Nakita ko po pagsakay ko is si tatay, nahihirapan po siyang huminga. Tapos parang nawawalan ng malay and then parang yung skin niya is red siya na parang namumula, init na init po. Ganun po. Nakita ko po yung mga signs na yon. Ang dalawang estudyante na dapat sasalang sa kanilang final exam, nasubok agad ang kaalaman sa daan. Sa kahabaan po ng Bukawet, pa-Bukawet Toll, is muntikan na po kami mag-collide sa isang private vehicle. Pero before po that pala is nagtataka din ako kung bakit parang nag-i-stop kami kahit walang sasakay or walang bababa. So yun pala is parang yun nga po, nawawala na sa orientation si tatay. Parang yung level of consciousness niya is bumababa na. And then yun nga, nung magko-collide kami sa isang private vehicle, luckily is naitabi niya pa po. So from that, inassess ko na agad si tatay. Kahit hindi kumpleto ang gamit, ang dalawang estudyante hindi naman nagkulang sa malasakit. Mga 10 to 15 minutes po na nag-a-apply siya ng first aid. Saka pa lang po ako dumating or nakakababa ko lang po that time sa bus. And yun nga po, nakita ko po si Precious na nakatayo. Tapos yung isa pong staff ng mall na naasikaso po si tatay. So, nag-decide po ko na ibigay yung mini pan ko for health ventilation kay tatay. Nang dahil sa kabayanihan ng dalawang estudyante, ligtas na nakarecover ang tsuper. Ngayon po, nasa uwi na po si tatay, maayos na po niyo po dahil nga po bumaba po yung potassium and sodium ni tatay. Kaya ayun ba, ngayon po, maayos po si tatay. Nagpapahinga na po. Ang kanilang kabutihan, nagbukas ng oportunidad para sa kanilang kinabukasan. Siyempre po, sobrang grateful and thankful po kami sa school dahil ginran po kami ng full scholarship. Kasi po sobrang laking help po yun sa amin, sa pamilya ko and sa mother ko na siya po yung nagtatrabaho. Ngunit para sa kanila, hindi lang sa pagtulong natatapos ang kanilang karanasan. Sa akin naman po, sa sarili ko po talagang na-boost po yung confidence ko. Kasi imagine a first year nursing student na po talaga. Talagang sa amin po kasi yung lakas ng loob talaga parang ang baba pa po sa amin nun since wala pa kaming mga hospital exposure, wala pa kaming talagang real life patient na na-handle, puro lang po kami mga lectures and skills laboratories. Kasabay ng kanilang kwento, may mensahe rin silang nais ibahagi sa iba.
maging seryoso po kapag yun nga po nasa healthcare profession po yung gusto nilang maging kurso. Take it serious po para yun nga po ma-apply niyo din po yung sa mga ganong insidente, makapag-isip po ng tama at wag magpanik, ganun po. One of the lessons talaga na dapat na natututunan ng mga bata sa school is kung ano yung gagawin sa mga specific emergencies, kahit simpleng may nahimatay or parang may nabulunan, ganyan, para hindi yung pagpapanik yung mangibabaw sa atin sa mga ganong oras. Take it seriously po kapag isabak po kayo or magiging healthcare professional kayo soon, and believe in yourself po talaga. Ang kanilang karanasan, patunay na ang natututunan sa paaralan ay hindi lang dapat manatili sa loob nito, kundi dapat magamit rin sa tunay na buhay. Divine Grace Bonilla, On Assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang mayroon tayong kaalaman sa mga balita at usapin ng bayan. Ako po si Clazel Pardilla, On Assignment.